Terence! Terence! Mahina akong tinapik ang braso niya habang ginigising ko siya. Dito nga talaga kami natulog at tig-isa kami folding bed. Terence, bangon na! Umilig ito sa akin at itinaas pa niya ang kumot para magtalakbong. Napatayo ako mula sa pagkakaluhod sa gilid ng folding bed niya dahil mukhang wala pa rin siyang gana. Humakbang akong palabas ng pavilion at napapikit dahil sa sinag ng araw na tumatama sa mga mata ko. Sumalubong pa ang masarap na simoy ng hangin sa balat ko na ikinangiti ko. Ang aninag ng araw sa mukha ko ay biglang nawala kaya dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Isang malaking anino ng lalaking nakasakay sa kabayo. Sinamahan mo talagang asungot kong kapatid dito? Napaayos agad ako ng tayo at mabilis na napalingon sa likod ko dahil baka magising si Terence. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ko kay Henry. Mabuti na lang talaga at lumabas ako ng pavilion dahil kung sa loob pa kami mag-uusap ni Henry, baka magising bigla si Terence at magalit pa. Sinusundo ka? Simpleng sagot niya sa akin. Muli ako napaharap sa kanya at napailing ka agad. Hindi ko pwedeng iwanan dito si Terence dahil magagalit siya. Hindi sa akin kundi sa kapatid niya. Ayos lang ako. Sabay na lang kami ni Terence. Samahan mo na lang ako sa Maria Falls. Nakangiting saad niya. Saglit lang naman. Napakagatlabi ako at napailing sa kanya. Hindi ko talaga kayang iwanan si Terence dito. Ikaw na lang talaga, Henry. O kaya mamaya na lang. Nahihiyang saad ko. Mamaya, siguradong si Kuya naman ang kasama mo dahil sa trabaho mo sa kanya. Napatingin siya sa likod ko kung nasaan ang pavilion. Ngayon na tayo umalis habang mahimbing pa ang tulog niya. Henry, ikaw na lang talaga. Magagalit pa ang kuya mo kapag umalis ako nang hindi ko sinasabi sa kanya. Ayaw na ayaw pa naman ni Terence na basta-basta na lang akong umalis. Pero ngayon ang anibersaryo ng Maria Falls. Mauna tayo maligo doon bago pa sumunod ang iba. Alam mo naman na gustong gusto ko na akong bumibinyak sa Maria Falls tuwing anibersaryo nito. Napahawak ako sa bato ko dahil ngayon ko lang naalala na ngayon nga palang anibersaryo ng Maria Falls. Nawala sa isip ko yun na. Nakalimutan mo na? Nangihinayang na tanong sa akin ni Henry. Nakakakonsensya naman at parang gusto ko na tuloy siyang samahan pero kapag naiisip ko si Terence, napapailing na lang talaga ako. Ikaw na lang Henry, kaya mo na yan, malaki ka na. Pabirong saad ko pa sa kanya. Simula nang makilala ko si Henry, taon-taon ko na siyang sinasamahan sa pagtalon sa Maria Falls tuwing anibersaryo nito. Ngayon ko lang siya hindi masasamahan kung sakali. Audrey, palagi ka na lang kasama ng kapatid ko na pahirap lang naman ang ibinibigay sa'yo. Hindi niya ako pinapahirapan. Seryosong saad ko. Bakit ba ang tingin ng halos lahat pinahirapan lang ako ni Terence? Kung makapagsalita sila parang nandoon silang lahat para panoorin kami ni Terence sa lahat ng ginagawa namin. Walang mahirap na pinapagawa sa akin sa Terence. Madiing saad ko pa. Kaya naman pala kailangan lahat ng utos niya sundin mo. Hindi ka dapat umalis nang hindi mo siya kasama at wala ka ng oras para sa ibang bagay. Gusto niya, sa kanya lang lahat? Dahil siya nga ang amo ko ngayon. Huwag mo nalang pakialaman pa para wala ng away. Bigla siyang tumalon mula sa pagkakasakay niya sa kabayo, kaya bahagyang bumaba ang tingin ko. Hindi ako nakikialam. Pero ngayon, hindi pwedeng hindi mo ako masasamahan sa pagtalon ko sa Maria Falls. Taon-taon ko nang ginagawa ito kasama ka kaya dapat gawin ulit natin. Bigla niyang hinapit ang bewang ko at mabilis akong isinakay sa kabayo. Henry! Inis na saad ko at tatalon pa lang pababa nang bigla siyang sumakay sa likod ko at kumaripas ang kabayo ng mabilis. Hawak ko ang braso niya para sana pahintuin siya pero mas lalo niya lang binibilisan ang pagpapatakbo sa kabayo niya. Ibaba mo ako, Henry! Ibababa mo ako kung ayaw mo talaga magalit ako sa'yo! Sigaw ko. Napapatingin sa amin ang mga nadadaanan namin na nagdidilig sa vineyard pero natatawa lang sila sa amin. Ano nakakatawa? Natatanaw ko na ang daan paakyat sa Maria Falls at ayoko nga siyang samahan. Tatalon tayo! Tatalon tayo! Bakit isasama mo pa ako? Pati sa pagtalon mo! Ayoko! Mas lalo ko pang gustong bumaba. Takot ako sa matataas! Ibaba mo ako! Ayoko! Hindi ako sasama sa'yo! Hinawakan niya na mahigpit ang bewang ko at natatawa pa siya. Habang paakyat kami ng paakyat, mas lalo kong kinakabahan sa mararating namin. Ito ang kauna-unahang pamimilit niya na ayoko. Henry, baba mo na ako, pakiusap! Ayokong tumalon!
Naiisip ko pa lang kung gaano kataas ang babagsakan ko para na akong hihimatayin sa kaba. Baka naman may mangyaring masama sa akin kung tatalon ako sa ganoong kataas na falls. Hindi ako sanay sa mga ganoon. Henry! Ayoko talaga! Palapit na kami ng palapit sa tuktok ng Maria Falls at naririnig ko na rin ang malakas na agos ng tubig. Takot na ako. Ang puso ko'y parang gusto nang tumalon mula sa loob ng katawan ko. Henry! Ito na yun oh! Ngayon ka pa ba kakabahan? Isang beses lang yan at magugustuhan mo rin ang pakiramdam na mahulog. Hindi! Takot na ako sa matataas. Tama na! Ayoko talaga! Hindi maganda tong gusto mo! Harapin mo ang kinatatakutan mo! Masayang sigaw niya. Inihinto niya ang kabayo niya nang nasa tuktok na kami ng Maria Falls na puro mabato. Sa tingin ko'y mamamatay na yata ako. Henry, manonood na lang. Tara na, Audrey. Minsan lang to at saglit lang. Hahawakan naman kita. Bumaba siya ng kabayo niya at hinawakan niya ang kamay ko. Ayoko pang bumaba pero hinawakan niya ang bawang ko at ibinaba ako. Ito ang kahinaan ko. Ang mataas na lugar. Akong bahala sa'yo. Nakangiting saan niya. Tutulungan kitang harapin ang kinatatakutan mo. Pero hindi sa ganitong paraan. Nangihinang saad ko. Hindi ako inintindi ni Henry na tuwang-tuwa at naglakad siya habang hila-hila ako papunta sa dulo ng Maria Falls. Mabato ang nadaraanan namin dalawa at nanginginig na ako sa kaba. Terence, sana kasi nagising ka na lang. Henry, ayoko talaga. Huminto siya ng 2 hakbang na lang at ang talunan na. Napahawa ako sa dibdib ko at para akong mawawala ng hangin sa dibdib ko. Nakatingin lang ako sa mukha niya para hindi mapatingin sa mataas na babagsakan namin. Kahit patubig iyan, kung takot ako. Ayoko. Audrey, ang sabi mo sa Terence na magdadala sa akin sa kapahamakan. Kaya dapat umiwas ako sa kanya at hindi ko siya dapat magustuhan. Kinakabahang saad ko. Pero bakit parang ikaw na ngayon na naglalagay sa akin sa pahamak? Ano? Sa lubong ang kilay na tanong niya sa akin. Ipapahamak na ba kita agad sa pagtalo natin? Tumalon ka nga dito nung nakaraang kasama ang kapatid ko. Kaya bakit ayaw mo na ngayong ako ang kasama mo? Hindi ako pinatalo ni Terence dito. Nanonood lang ako. Mahinang saad ko. Nauubusan ako ng boss dahil sa kaba sa dibdib ko. Anumang oras parang hihimatay na talaga ako. At wag na wag mo sasabihin sa akin na madali lang ang bagay na para sa'yo. Madali lang. Takot nga ako sa mataas na lugar, Henry. Kaibigan kita kaya dapat maintindihan mo ako. Sa Terence nga, hindi ko sinasabi sa kanya na takot ako sa matataas na lugar. Pero nalaman niya yun kasi pinagtutuunan niya ako ng pansin. Napakagat agad ako sa labi ko at napayuko. Mali na ipagkumpara ko silang 2 magkapatid. So sobrang kaba ko kung ano-ano nang nasasabi ko sa kanya. Pasensya na. Hindi ko gustong sabihin sa'yo yun, Henry. Sagutin mo ang tanong ko, Audrey. Gusto mo bang kapatid ko? Umangat ang ulo ko at nagsalubong ang mga mata namin dalawa. Nakita ko ang sakit sa magkabilang mga mata ng kaibigan ko. Sinabihan na kita, Audrey, na pwede mong magustuhan ng kahit na sinong lalaki pero hindi ang kapatid ko. Mahinang saad niya. Sa isang iglap nawala ang kaninang Henry na masaya at handang-handa sa anibersaryo ng Maria Falls. Hindi ako nagsalita pero may sagot na agad siya sa isip niya. At kung ano man na nasa isip niya ngayon, hindi ko itatanggi. Bakit ba hindi ko pwedeng magustuhan si Terence maliban sa sinabi mong ipapahamak niya ako? Henry, kahit kailan hindi ako pinahamak ni Terence. Pwede bang huwag mo na rin siya musgahan? Ayoko na magustuhan mo siya dahil ayokong mismong kapatid ko maging kagaw ko sa'yo. Napabukas ang labi ko pero walang kayang lumabas na kahit na anong salita sa gulat. Mas mahalaga ang pagkakaibigan namin kaya ayokong magustuhan niya ako. Gusto kita o tarantado ka! Malaking kamay ang maltak sa akin dahilan para mabitawan ko ang kamay ni Henry. Isang mahabang binti ang dumaan sa paningin ko at tumama ito sa binti ni Henry. Sa napakalakas na impact ay nahulog si Henry. Audrey! Agad akong binalot ng malaking braso ni Terence at niyakap ko rin siyang pabalik. Ang init ng katawan niya na dahan-dahan nagpaibsan sa kabang nararamdaman ko. Mabuti dumating ka. Kung hindi pa siya dumating, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayokong tumalon sa napakataas na Maria Falls at ayaw namang maniwala sa akin ang kaibigan ko na seryoso ako na natatakot nga ako.
Malamang inakaala ni Henry na nagloloko lang ako dahil kilala niya ako bilang kaibigan niya na walang inaatrasan na kahit na ano. Kaibigan na dapat hanggang kaibigan niya lang. Kung legal lang ang pagpatay sa kapatid, baka nakapatay na ako ngayon. Ang galit ng isang panganay na Martinez ay ramdam na ramdam ko ngayon. Bumabalot ito sa katawan ko pero hindi siya sa akin nagagalit kundi sa kapatid niya. Hindi nga siya nagdalawang isip na sipain ang kapatid niya sa sobrang galit niya. Bumabalan ang tayo, Terrence. Kinakabahan pa rin talaga ako. Pinakawalan ako ng naglalakihan niyang bisig at binuhat naman ako nito na parang galing kasal. Napakapit ako sa batok niya habang nakadantay ang ulo ko sa tapat ng puso niya. Masyadong nagiging agresibo ang kapatid ko pagdating sa'yo. Dahil alam na niya na ako talagang totoo niyang makakaagaw. Kailangan niyang maturuan ng leksyon. Alam ko nasasaktan din siya ngayon dahil umamin siya sa akin nang wala akong kahit na anong pagtingin sa kanya. Ang malala pa, mas nakuha ng kapatid niyang atensyon ko. Hayaan mo na, Terrence. Palagpasin mo na lang dahil ayos naman ako ngayon. Dumating ka naman agad. Iniupo niya ako sa kabayo at lumapat ang palad niya sa ibabaw ng mga hita ko. Paano kung hindi ako dumating? Hindi ko kaagad kayo nasundan. Paano ka? Ano na lang ang magiging epekto sa'yo kapag nabigla mo na lang hinarap ang kinatatakutan mo na basta-basta na lang? Hindi lang yan basta pagkatakot sa matataas na lugar. Kaya dapat hindi minamadaling harapin yan. Gagong Henry na yun. Hinawakan ko na mahigpit ang naglalakihang palad niya at ninitian siya. Makita siya na iniintindi ang bagay na kinatatakutan ko at kung paano niya bigyan ng atensyon ang bagay na ayoko. Sobrang saya ko kasi alam ko na iniiwasan niya iyon. Salamat talaga, Terrence. Hindi ko alam kung paano pa ba kita pasasalamatan. Ikaw ang taong nakilala ko na walang pakialam sa kahit na anong mangyari sa paligid mo. Ikaw ang taong walang pakiramdam na nakakasakit ka na pero ikaw ngayon ang Terrence ko na palaging iniisip ang bagay na kinatatakutan ko. Nanghihina ang puso ko at anumang oras pwede nang bumigay sa isang Martinez. Panganay na Martinez. Lahat ng to dahil sa iyo, Leah. Natuto ako magkaroon ng pakialam dahil tinuruan mo ako kung paano. Hindi mo na rin kailangang magpasalamat. Sobrang sukli na ibinalik mo sa akin sa pananatili mo pa lang sa tabi ko. Terrence! Isang sigaw galing sa kanyang ama ang bumungad sa amin dalawa. Pagpasok namin sa loob ng bahay. Malalaking hakbang ang ginawa ng ama niya palapit sa amin at tatakot kaagad ako. Hinawakan ni Terrence ang kamay ko at inilagay ako sa likuran niya. Isang malakas na kamao ang lumapat sa mukha ni Terrence. Ano na naman bang ginawa mo at hindi makalakad ang kapatid mo? Muntikan pang mamatay ang kapatid mo na dahil hindi siya makaahon sa tubig. Kung wala pang trabahador na nandoon, baka nawalan ka na ng kapatid. Bagsik ng isang Harriente Martinez na hindi ko akalain na makakapanindig balahibo sa aking buong katawan. Hindi ako makakilos sa likod ni Terrence at hindi ko man lang siya maipagtanggol. Terrence! Dahil lang sa babae, mapapatay mo ang kapatid mo? Hindi lang siya basta babae. Sinabihan ko na kayo na huwag kayo mangingialam sa akin lalo na pagdating kay Audrey. Pero ang anak mo, pinilit pa rin sa Audrey kahit na ayaw naman talaga ni Audrey. Kasalanan ni Henry kung nasaan siya ngayon. Bullshit! Terrence, kapatid mo yun! Harriente! Nagmamadali lumapit sa amin si Mrs. Nirvana na nag-aalala. Tigilan mo ang anak mo! Humarang sa harapan namin si Mrs. Nirvana at mas lalo pang lumaki ang tensyon sa loob ng mansyon. Katatapos ko lang kausapin si Henry at sinabi ninyang walang kasalanan ang kapatid niya. Kaya tigilan mo si Terrence. Layuan mo ang anak ko. Anak ko din siya. Hindi mo siya anak. Kahit kailan hindi ko nakita na itinuring mo anak ang anak ko kaya anak ko lang siya. Hindi na to away pa ng mag-ama dahil away na to ng mag-asawa. Ang mag-asawa na palagi masaya at magkasundo ay nag-aaway na ngayon. Kahit kailan hindi ka naging ama kay Terrence. Kaya siya nawala sa bahay na to. Sinisisi mo na ako ngayon? Nakangising saan ni Mr. Harriente. Ikaw naman talaga ang may kasalanan ng lahat. Nananahimik lang ako pero nagagalit ako sa iyo dahil hindi mo kayang pahalagahan ng anak ko gaya ng pagpapahalaga mo kay Henry. Ramdam ko ang sakit sa pagsasalita ni Mrs. Nirvana. Nanay siya kaya nasasaktan siya na hindi nakakaroon ng pantay na pagtingin ng anak niya.
Si Audrey ang magbabantay kay Henry sa ospital. Anunsyong bigla ng ama nila at tinalikuran kami. Ako! Madiing saad ni Terrence na nagpatigil kay Mr. Harriente. Ako magbabantay kay Henry sa ospital at hindi si Audrey. Tapos ang usapan. Kinuha ni Terrence ang kamay ng mama niya at sabay kaming hinila papunta sa hagdanan. Naiwang mag-isa ang ama ng mga Martinez. Pagkarating sa hagdanan, agad na humakbang ang mga paa naming paakyat. Nilingon ko sa Mr. Harriente at alam kong nasasaktan siya habang nakatingin sa mag-ina niya, kaya napaiwas agad ako ng tingin. Hindi siya nilungon na mag-ina niyang galit nga sa kanya at patuloy lang ito sa paglalakad, paakyat. Maliligo lang ako saglit at pupuntahan ko na si Henry. Saad ni Terrence pagkarating namin sa ikalawang palapag. Sasama ko sa'yo. Agad na sagot ko pagkatapos kong manahimik. Gusto kong makausap si Henry. May tanong ako sa kanya at para na rin makita ko ang lagay niya ngayon. Pumasok kami sa kwarto ni Terrence at doon pa lang niya binitawan ang kamay namin ng mama niya. Humakbang, si Terrence papasok sa banyo niya at nagkatinginan kaming bigla ni Mrs. Nirvana. Salamat po't pinagtanggol niyo ang anak niyo. Nakangiting sambit ko. Salamat din sa iyo at hindi ka umalis sa tabi ng anak ko habang pinapagalitan siya ng papa niya. Napangiti ako dahil sa katapangan niya na sagutin si Mr. Harriente para sa anak niya. Masaya ako nakakampi ni Terrence ang mama niya maliban sa akin. Yun lang naman ang mahalaga sa akin. Ang maramdaman ni Terrence na may kakampi siya sa bahay na ito. Si Terrence, tahimik lang siya pero alam ko na sobrang dami niyang samaan na loob. Lalo na sa ama niya. Mabuti na nga lang at nandyan ka para palagi siyang samahan. Mahirap pong iwan si Terrence. Si Terrence ang lalaki na matatakot kang iwanan lalo na kapag nakita mo na ang mabuting katauhan niya. Kung paano nga ba niya pahalagahan at alalahanin ang bawat bagay, doon niya ako nakuha. Hindi ko naman po talaga ginusto na sumama kay Henry sa Maria Falls. Ayokong hayaang maiwang mag-isa si Terrence sa pavilion. Pero pinilit ako ni Henry na dalhin sa tuktok kahit natakot na po ako. Nagalit po sa Terrence kaya pagdating niya, nasipa niya agad si Henry pabagsak sa falls. Ganyan na ganyan din ang sinabi ni Henry. Hindi niya sinalban sarili niya at inamin sa akin. Nakasalanan naman talaga niya. Napangiti ako dahil hindi pa rin kaya ni Henry na magsinungaling, lalo na sa mama niya. Alam kong gusto niyo ni Terrence ang isa't isa. At alam kong may masasaktan. Si Henry. Kausapin mo siya mamaya, iha. Sana rin magkaayos na magkapatid. Hinawakan ni Mrs. Nirvana ang kamay ko. Tulungan mo ako maayos ang dalawang magkapatid, Audrey. Alam kong hindi makasasagabal ang pagkakagusto ninyo ni Terrence sa isa't isa. Kaya suportado niyo ako sa bagay na iyon. Tumango ka agad ako kay Mrs. Nirvana. Yun talaga ang gusto kong mangyari. Ayusin ko muna mga gamit ni Henry para sa pagbabalik ko sa ospital. Maiwan muna kita. Saad ni Mrs. Nirvana. Binitawan niya ang kamay ko at lumakad palabas. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa kabila na nangyari ngayon, napataba pa rin ito dahil sa sinabi ni Mrs. Nirvana. Alam niyang hindi ako sagabal sa magkapatid. Lumapit ako sa kama ni Terrence at naupo dito. Sakto naman na bumukas ang pinto ng kwarto niya. Napatingin ako kay Terrence na nakabalot lang ng itim na tuwalya sa bewang niya at tumutulo pa ang tubig mula sa buhok niyang basang-basa. Napaiwas ako ng tingin na masyado akong naakit sa katawan niya. Tinoon ko na lang sa sahig ang tingin ko nang biglang may mga paa na huminto sa harapan ko. Lumuhod sa harapan ko sa Terrence at tinawakan agad ang bewang ko. Sigurado ka bang ayos lang na ikaw magbantay kay Henry? Tanong ko sa kanya. Yeah, kaya ko naman. Hinawakan ko ang braso niya at iniikot ko ito sa bewang ko at niyakap ko siya. Alam kong hindi ka naman okay ngayon dahil sa papa mo. Kung hindi ka man gusto ng papa mo, may mama ka pa naman at syempre, ako. Pagpapagaan ko sa loob niya. Humigpit pa ang pagkakayakap niya sa akin. Lahat naman ng tao may kahinaan at may nagpapasakit sa kanila kahit na gaano pa katigas ang mga puso nila. Si Henry, sigurado magkakaayos na kayong dalawa. Umaamin siya sa mama mo na wala ka naman talagang kasalanan at siya ang may sala sa lahat. Subukan mo maging maayos kayong dalawa ng kapatid mo. Dagdag ko pa. Kapag nakita ko magkasundo na silang dalawa, baka isa ako sa mga magiging masaya. Kagaw ko siya sa'yo.
Kalimutan mo na ang bagay na iyon, Terence. Kakausapin ko siya tungkol sa bagay na iyon. Magbihis ka na. Pinakawalan ko siya para makapagbihis na siya pero nakakapit pa rin siya sa bewang ko. Para na naman siyang bata na dikit sa akin. Alam mo namang seloso kong tao. Hindi sa wala akong tiwala sa'yo at hindi naman kita sinasakal. Ayoko lang na nalalamangan ako ng iba pagdating sa'yo. Dapat ako lang, Audrey. Ayoko natatalo ako pagdating sa'yo. Hinawi ko ang basa niyang buhok at pinisil ang ilong niya. Ano ba ako sa'yo? Isang laro na dapat ikaw ang panalo. Hindi lang basta laro ang tingin ko sa'yo. Para ka na rin isang laban sa akin na dapat kong ipanalo. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya at tumaas baba ang ulo ko. Okay po, Mr. Martinez. Sige na't magbihis ka na. Samahan mo ako magbihis. Sira? Natatawang saad ko. Kinilas ko ang kamay niya sa bewang ko at nahiga ako sa kama niya. Napangalumbaba ako habang pinagmamasdan siya na nakaluhod pa rin sa gilid ng kama niya. Parang walang nangyari at ayos lang ang lahat sa amin dalawa ni Terence. Nakangiti pa rin ako at nagagawa pa rin niya na ipakita sa akin na ang ngiti niya na sa akin lang lumalabas sa ngayon. Magbihis ka na. Tapos ako naman ang maliligo. Sandali lang naman ako. Saad ko sa kanya. Pakasalan na lang kaya kita bigla. Papirmahin sa isang papel na magsasabi na kasal na tayo. Terence! Natatawang saad ko sa kanya. Kung ano-ano na lang nasasabi mo. Nalog ba yung utak mo? Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang mapansin ko na may maliit na sugat ang gilid ng labi niya. Napaurong ako sa gilid ng kama at hinawakan ko ang gilid ng labi niya. Masakit pa ba? Tanong ko sa kanya. Hawak mo na kaya wala na sakit. Tumigil ka nga dyan. Seryoso ako. Asik ko sa kanya. Maliit lang na sugat iyon pero sigurado ako na sobrang sakit nito kaya dahan-dahan ko lang na hinahawakan. Ang lakas kasi ng pagkakatama ng kamao ng papa niya sa mukha niya. Ang laki na talaga ng lamang ko sa kapatid ko. Pagdating sa'yo. Napataas ang dalawang kilay ko sa kanya dahil ang pagkakatanda ko hindi yun ang tanong ko sa kanya. Terence, masakit pa ba? Kukuha na ba ako ng cold compress? Nag-aalala ka sa akin ng gusto dahil sa maliit na sugat. Pero sa kapatid ko na nasa ospital, hindi mo man lang masyadong iniisip. Parang sinabi mo na sa akin na ako nga talagang gusto mo. Ganito ba kapag ang lalaking kasama ko lahat napapansin ang tungkol sa akin? Maligo na ako. Alam mo ba kung bakit ayokong ikaw magbantay sa kapatid ko? Napatawa ko sa tanong niya na sobrang dali namang sagutin. Kilala ko siya. Malamang. Ayaw mo kaya na magkasama kami ng kapatid mo dahil nagsiselos ka kaya mas ginusto mo na ikaw na lang. Very good. Bigla niyang inilapit ang mukha niya sa akin at mabilis na ginawaran ng halik ang labi ko. Napahawa ako sa labi ko na bigla-bigla na lang nahahalikan. Ano naman ang halik na yun? Premyo mo, kasi ang galing mo, nabasahin lahat ng ginagawa ko. Palagi ba naman kami magkasamang dalawa kaya mas nakikilala ko pa siya? Parang hindi ko naman yun premyo kasi premyo mo talaga siya. Para sa sarili mo. Napatawa siya at tumayo mula sa pagkakaluhod sa sahig at naupo sa tabi ko. Ang galing mo talaga. Isa pang hula mo, hahalikan ulit kita. Haba, natutuwa ka yata. Bumangon ako mula sa pagkakalapat ng katawan ko sa kama niya at naupo na rin tulad niya. Palagi na lang naghahalo ang laway namin dalawa ni Terence. Mabuti na lang at talagang makinis ang labi ko at hindi nagbabalat sa tuwing hahalikan niya. Palagi naman ako natutuwa pagdating sa'yo. Masayang ngiti niya sa akin at nakalimutan na nga niya ang nangyari kanina sa kanila ng papa niya. Wala na sa mukha niya ngayon na nasasaktan siya at masaya ako na ako ang dahilan noon. Hindi naman ako nagpapatawa. May nakakatawa ba? May nakakatawa ba sa mukha ko? Taas noong tanong ko sa kanya. Wala po. Ang ganda-ganda mo nga eh. Ang saya mo pang kasama. Kung masaya nga akong kasama, hindi ka naalis kahit kailan sa asyenda na ito. Agad na sagot ko. Napabuka ang labi niya na agad namang nauwi sa isang malawak na ngiti. Marunong ka nang humiling ng kapalit ngayon. Alam mo na nga kung ano ka sa buhay ko. Pagbibigyan mo ako sa gusto ko, Terence. Nakangiting sambit ko sa kanya. Napakibit-balikat siya sa akin at bigla nalang dumagaan sa akin. Terence! Payakap muna bago ako pumahig sa gusto mo. Itinaas ko ang dalawang braso ko at niyakap ko siya ng mahigpit na mahigpit. Isang yakap,
para sa babaeng araw-araw kong hinihiling na maging akin. Napasilip ako sa loob ng kwarto at ang nakasandal na Henry ang nakita ko. Ang mga mata niya ay nakatutok sa TV at nood na nood siya. Kakausapin ko muna siya. Mamaya ka na pumasok. Sambit ko habang nakadungaw pa rin. Humarap ako kay Terrence at nakita ko sa pagmumukha niya ang pag-aalangan na payagan ako. Nagpakawala ako ng buntong hininga at niyakap siya. Terrence, walang mangyayari at magbabago. Kakausapin ko lang siya at antayin mo dito sa labas ang mama mo. Susunod na lang daw kasi sa amin ang mama niya dahil mag-uusap pa sila ng papa nila. Fine, dito lang ako. Labag sa kaloobang saan niya sa akin. Napahiwalay ako sa pagyakap ko sa kanya at mumiti. Mabuti na lang at madali ko na sa kanyang mapaintindi ang ibang bagay. Papasok na ako. Huwag kang aalis dyan, okay? Tumango siya sa akin kaya humarap na ako sa pinto at kumatok bago ko ito binuksan. Nagulat pa siya nang makita ko pero ngumiti agad ako. Dahan-dahan kong sinara ang pinto at naglakad papunta kay Henry nang nagtataka. Dinalaw mo pa rin ako? Nahihiyang saad niya. Siyempre, kaibigan kita. Hindi ko naman din basta nalang itatapon ang pagkakaibigan namin dalawa. Kaya nga, ayaw na ayaw ko na magkagusto siya sa akin dahil hindi ako pumapatol sa mga kaibigan ko, lalo na siya. Ang pagkakaibigan namin dalawa ang isang bagay na sobrang halaga sa akin. Kamusta ang paa mo? Tanong ko sa kanya. Hinila ko ang isang silya sa ilalim ng kama niya at naupo ako roon. Ayos naman, pero hindi ko mailakad. Sagot niya sa akin. Wala na bang ibang masakit sa'yo? Pangangamusta ko sa kanya. Wala naman na. Napakagat ako sa ibabang labi ko at hindi ko alam kung paano uumpisahan ang pagpunta ko talaga rito. May gusto kong sabihin. Mabilis na nagtaas baba ang ulo ko sa kanya. Kailangan ko ng sagot. Sabihin mo na. Ayos lang ako. Tatanggapin ko naman. Hindi. Hindi ito tungkol sa pag-amin mo sa akin. Nanatili ang ngiti sa kanyang labi kaya ito na ang daan para itanong ko sa kanya. Bakit hindi mo sinisisi si Terrence? Alam mong kaya kang paniwalaan ng mga magulang mo. Kaya bakit hindi ka nagsinungaling sa kanila? Hindi naman sa gusto ko siyang magsinungaling pero gusto ko lang malaman. Alam niya sa sarili niya na siya ang paboritong anak ng tatay niya. Kapag nagsinungaling ako, magagalit ka sa akin. Nang sipain din ako ng kapatid ko, saka ko lang naisip na sobra-sobra nga ang panghuhusga na ginawa ko sa kanya. Matagal kaming hindi nagkasama, kaya kung ano-anong naisip ko tungkol sa kanya. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa kuya ko. Dahil mukhang mas masaya ka kapag siya ang kasama mo, kumpara sa akin. Huwag mo isipin yan. At huwag mo rin ikumpara ang kuya mo sa'yo. Iba ka sa kapatid mo. Iba nga ako sa kanya. Dahil siya, gusto mo siya, di ba? Ako dapat ang nagtatanong sa kanya ngayon pero bakit siya na ngayon ang puro tanong sa akin? Hindi mo na kailangan sagutin dahil ramdam na ramdam ko sa lahat ng kilos mo. Nasa lisehan ako ng mismong kapatid ko. Ang lakas pa naman ang loob ko na hindi mo siya magugustuhan. Pero masyado ako nagpakakampante na kasama mo siya. Nag-uumapaw sa kapighatian ng pananalita niya. Mali bang ginawa ko? Hindi, Audrey. Walang mali sa pagkakagusto. Nakangiting saan niya at kinuha ang kamay ko. Ako ang mali dito. Dahil nagkagusto ako sa dapat na kaibigan ko lang. Napatayo ako sa silya ko at agad ko siyang niyakap. Sorry, Henry. Sorry sa lahat. Hindi ko sinasadya na mahulog ka sa babaeng katulad ko na manhid para hindi iyon maramdaman. Hinagkan niya akong pabalik kahit na halata na nangihina ang kanyang dalawang braso. Ayos lang. Uha naman na masaya ka sa kapatid ko. At ayokong manggulo na parang kontrabida. Salamat at pinapasaya mong kapatid ko. Sobrang tagal niya naging malungkot. Napahiwalay ako sa kanya at tinawakan na magkabilang balikat niya. Mabait siyang kapatid at siguradong magiging maayos ang lahat kapag nagkaayos sila. Alam mo ba kung sino magbabantay sa'yo ngayon dito sa ospital? Nakangiting tanong ko sa kanya. Si Mama. Mali ka. Nakangising saad ko sa kanya. Tumalikod ako sa kanya at masayang naglakad papunta sa pintuan ng pribadong kwarto niya. Pagkatapat ko sa pintuan, agad ko itong pinihit pabukas at kinuha ang kamay ni Terrence na nakasandal lang sa pader.
Napatingin siya sa akin at sabay na nagsitaasa ng kilay niya. Pasok ka na. Nakangiting saan ko at kumapit sa braso niya. Hinila ko siyang papasok at isinara muna ang kwarto at saka naglakad pabalik sa kama. Gulat na gulat ang mga mata ni Henry nang mapatitig sa kapatid niya. Pagkalingon ko naman kay Terence, blanco lang ang kanya ekspresyon. Siyang magbabantay sa'yo dito, Henry. Nagpresinta siya na samahan ka. Nagpresinta ako dahil ayokong ikaw may iwan sa kanya para magbantay. Agad kong kinurot sa Terence kaya napalingon siya sa akin. Pinanlakihan ko siya ng mga mata ko kaya hindi na siya tumuloy sa sasabihin niya. Sana naman kahit isang araw lang magpanggap siya bilang mabuting panganay na kapatid kay Henry. Siguro naman magkakasundo na kayong dalawa kung may iwan kayo sa isang kwarto, di ba? Wala naman sanang sapakan na mangyayari. Saan mo naman nalaman na uuwi ka nang hindi mo ako kasama? Laglag ang pangako kay Terence dahil kasama niya pa rin pala ako dito. Bakit nagpresenta ka pa kung magkasama rin naman pala tayo? Asang-asa pa naman ako na may iwan silang dalawang magkapatid. Sana pala hinayaan niya na lang ako na tanggapin ang utos sa akin ng tatay niya dahil sasama pa rin naman pala siya. Hindi papayag ang tatay ko na sumama sa'yo kung ikaw magbabantay at ipapasikaso niya ang negosyo niya. Para na rin manahimik na sa kakadakdak ang tatay ko kaya nagpresenta na ako. May tumikhim. Sabay kaming napalingon kay Henry na nasa kama. Na-friendzone na nga ako dito tapos ipaparamdam niyo pang dalawa na sabit lang ako. Mabuti naman alam mo, ang lugar mo sa amin dalawa. Terence! Sit ako sa kanya at kinurot ulit siya sa braso niya. Kung ganito naman pala ang palaging matutunghayan ko sa loob ng kwarto na ito, baka ako na susunod na nakaratay sa ospital.